Mayo kayo dito kapag pesta, sobrang masaya. May ayawan dito, bongga pa. Sa mga Maganda kasi talagang may enjoy mo. Maraming gaya ng dati na may itik na nag-swimming sa ilog. Parehong may pagdiriwang sa ilog. Parehong may pagdiriwang sa daan. Ngunit magkaibang patron ang ikinikilala. Hindi masabi ng parehong panig kung sino ba ang nauna sa tradisyon, ngunit sa kabila ng kanilang pagkakahalintulad, malaki pa rin ang pagkakaiba nila kung ito ay susuriin nating mabuti. Ang poong si Santa Ana ang ina ng Birheng Maria, kabiyak ni San Joaquin at lola ng Panginoong Hesukristo sa lupa. Samantalang si Santa Marta ay may dalawang kapatid. Ito ay sina Maria at Lazaro. Silang tatlo ay malapit na kaibigan ni Jesus. Sa bawat pagdiriwang ay mayroong alamat o kwento na nakaakibat dito. Ito ay maaring maging tama o di kaya ay mali. I don't know exactly when, pero they have been having the fiesta na matagal na. So ever since I grew up in Taguig, nakita ko na yan dyan. Inaknan ko na yun. Wala naman akong alam na, kasi we have the river. It's a source ng hanap buhay ng mga tao. So, paligid din ng ilog is yung mga rice fields. Kaya siguro, by way of celebrating, dun sila. Kasi mayroon silang mga bangka na yun ang way ng means na maipapakita nila yung celebration. Pagpista ng ilog, meron tayong 9 days novena. Is the 9-day. Siyam na araw, meron tayong novena prayers. Tapos yung nandun din yung novena masses. And then yung bago yung fiesta, then the fiesta mismo. Ang pagano sa ilog, isang tradisyon na ginagawa sa amin sa Pateros, magmula pa ng mga 1700. Ito ay ginagawa bilang pasasalamat kay Santa Marta dahil sa himala na ginawa niya noong 1700s din. Dahil ayon sa matatanda, meron daw isang malaking buhaya na nanginginain ng mga itik, which is the industriya ng aming bayan, na kung saan sa pamamagitan ng Santa Marta ay nawala itong buhayang to at umunlad yung aming pahitik. Paano nga ba magdiwang ang mga tao tuwing piyesta ng ilog? Before, ang ilog natin hindi ganyan. When you see the pictures we have of old, malawak ang ilog, malinis. Ayon sa aming nakausap sa Taguig, ibang-iba daw ang ilog noon. Ilog nung araw, malalim siya. Tapos, hindi lang malalim. You see it clear, may mga isda, at saka, hindi kayo siguro maniniwala kung sabihin ko nung maliit ako, hindi nakikita ko naglalabas sa ilog. Well, ang una, pinipili nitong mga matatandang poderes ang panahon na maganda ang ani ng palay at saka ang pangingitlog ng itik. Kasi elemento yon para makapaghanda ka. Dahil siyempre, wala ka namang ihahandang kanin at ulam kung walang palay at itik. Pangalawa, tinitignan nila na kailangan binugang buwan. Kasi noong unang panahon, wala namang kuryente. So sa pamamagitan ng araw, liwanag ng buwan, nasisikatan ng liwanag yung pagoda at hindi na kailangan ng kuryente. Ang poderes si Santa Marta ang namumuno sa mga preparasyon para sa piyesta. Isa sila sa pinakamatandang grupo ng mga depoto ni Santa Marta. Noong unang panahon, ang pista ni Santa Marta pinagdiriwang lang namin ng it's either January, February, or March. Hanggang eventually, naging February na lang siya, second Sunday of February, due to economic reason. Kasi daw, kaya daw ginawa ng matatanda noon ng second Sunday of February, kasi daw para matapat sa panahon ng sweldo at saka walang pasok. Tapos hanggang eventually, 1960, mga 1950, 1955, nagkagulo noon.
Ang sabi ng pare, dapat ang piyesta sa Santa Marta, July, hindi February. So nahati yung piyesta, isang May February bilang tradisyon at isang July bilang pagkalimba sa itinuturo ng simbahan based sa Roman Catholic calendar. Sa pagdating ng makabagong panahon, unti-unti na rin nagbabago ang tradisyon ng pagdiriwang ng piyesta. Basically, pare-parehas naman. Only, ang difference siguro yung pump, yung how well they decorate the place, yung tulungan ng mga tao na halimbawa, yung i-decorate nila yung daan, ganun. So, sometimes depends siguro sa panahon, yung panahon ng abundance at saka yung panahon ng paghirap, yung makikita mo. Pero basically, yung prosesyon nandoon, yung pag-sharing nandoon. Pepiesta mismo, nagkaroon na ng pagbabago. Kasi kung mapapansin nyo nga ngayon, kung dati may pagoda sa ilog, ngayon wala nang pagoda sa ilog. Pero ang pagoda na, napunta sa daan. Nagsimula nga ito, panahon pa ng Kastila, mga 1700, mga late 1700. Dahil nga dun sa himala na itinulot ni Santa Marta na piligtas na yung mga ite laban sa isa. Kasi ang Pateros, pre-Hispanic town yan. Ibig sabihin, bago pa dumating ang Kastila, may mga tao na dyan. Ang mga tinuno namin, which are mga Malay at saka mga Chinese. Mahalaga ang ilog, hindi lang sa pagdiriwang ng mga piyesta kundi sa pang-araw-araw na kabuhayan natin. Ano kaya ang masasabi ng mga mamayanan sa estado ng ilog ngayon? Nako, definitely, kahit hindi ka taga-Taguig, makikita mo super dirty, far from the usual. Kung malalaman nyo yung history ng ilog ng Taguig, before pinakukunan siya ng kabuhayan ng mga taga-Taguig, but now wala ka nang makukuhang kabuhayan unless nagja-junk shop ka. Kasi, di ba, marami ng trash sa ilog ngayon. So, ayun. Dati okay naman eh. Pero ngayon, parang hindi naman naalagaan kahit may nagpapansin sa iyo. Hindi katulad dati na kahit volunteer lang, naubos nila yung Basta't ang ilog namin ngayon, saksakan eh. As of now, maliit pa ang ilog. Pero traditionally naman, and we find it every year na pag malapit na ang piyesta ng ilog, ay lumalaki ang ilog dahil nandun yung rains. Lumalaki siya. Pero kahit ang kondisyon ng ilog ay mababa o mataas, tuloy ang pagoda. Nag-a-adjust naman ang tao. Ang ilog ay puno na ng water lily at saka lumilita ang ilog, walang tubig. Hirap sa tubig. Hindi gaya ng dati na may itik na nag-swimming sa ilog. Yun, pinapagoda. Ngayon sa kalsada na pinapagoda. Ay, dalawa kasi ang piyesta nito ay isang mayaman daw, isang mahirap. Yung mayaman, sineselebrate yan na with kainan. At mayaman, parang sila daw, ganun. Saka may sayawan dito, bongga, pag Santa Martang mahirap daw. Yun ang ko dito, ang historical background. Mapapansin nyo, kung nababasa nyo yung, hindi ko malaman kung El Filibusterismo o No Limitangere, na binanggit ni Rizal na, bakit dito ni Doña Victorina, na bakit sa ilog na ito pagka baho-baho, may itik. Ang tinutukoy niya doon, Pateros. So, yun. Kaya ibig sabihin nun, nung panahon ni Rizal, yung vapor tabot, dumadaan dito sa ilog natin. Diba? At napakayaman ng ilog noon sa natural resources, which is eventually nawala. Bakit nawala? Noong 1970s, itinayo ng administration pa ni former President Marcos yung flood control. Ang naririnig ko sa matatanda, ang purpose daw, kaya itinayo yung flood control na yun, was to save the Malacanang Palace. At saka, some portion of Metro Manila from flooding. Kaya lang, ang nangyari, yung flood control na yun, may machine din na nagbabar dun sa ilog eh. Hindi na siya gumagana ngayon. So, magmula noong 1980s, siguro mga 1988, 89, parang gano'n, hindi na siya talaga nabuksan. Natutugunan kaya ng gobyerno ang hinaing ng mga tao sa sitwasyon ng ilog ngayon? Wala, ginagawa na maintain yung kalinisan at saka kaayusan ng river natin, especially doon sa lake. Pangalawa,
iniiwasan natin magkaroon ng mga illegal fishing doon sa lake kasi maraming mga tao na ginagawa nila. Kung sabihin nga, hindi dapat responsibilidad lang ng gobyerno paglilinis ng ilog. Dapat pati ng tao ang nakakasama ng loob. Kung bakit ang tao ang talagang nagdudumi sa ilog. Yun ay tinatapunan nila ng basura. Walang kamalamalasakit ang tao para ang ilog ay maging malinis. Mahalaga sa bawat Pilipino ang mga nakagawiang tradisyon. Isa na rito ang paggoda sa ilog. Ngunit tila unti-unti nang nawawala at namamatay ang mga ilog. Mayroon pa kayang pag-asa na maabutan ng mga susunod na henerasyon ang mga pagdiriwang na ito? Hindi tayo dapat magturuan dahil nakasalalay sa ating lahat ang kalagayan ng ating kapaligiran. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili dahil ang mamayanan ang bumubuo ng komunidad. Mahalin natin at pahalagaan ang kapaligiran dahil isa itong biyaya sa atin ng poong may kapal. Santa Ana at Pateros, parehong may pagdiriwang sa ilog at sa daan. Magkaiba man ang kanilang patron, ngunit sila ay nagkakaisa pa rin para maibalik ang dating sigla ng ilog na dating bumubuhay sa kanilang bayan. Ako si Josephine Dalupang at ito po ang Piyesta sa Ilog.